Ang batang nagbibingi-bingihan. May isang bata na nakatira sa isang baryo. Ang pangalan niya ay Jose, at ang kanyang nanay ay si Aling Maria. Ngunit, siya ay laging nagbibingi-bingihan kapag siya ay inuutusan ng kanyang ina. Sabi ng kanyang ina isang araw, "Anak, magsaing ka na!" Ngunit, hindi niya ito sinunod. Pagkatapos ng 5 ulit na salita, "Anak, magsaing ka na!" Nagalit ng kanyang ina at sumigaw, "Jose, ano ba? Magsaing ka na!" Natakot si Jose at siya ay sinunod. Ganito lagi ang eksena sa kanyang bahay. Hanggang gabi, tulog na ang mga kapitbahay, ngunit sila ay biglang magigising dahil sa lakas ng sigaw ni Aling Maria kay Jose. "Ang tamad-tamad mo! Bakit ba? Ayaw mo sumunod? Bakit ka ba laging pinibigyan? Kailangan ba magbabago? Ha?" Kaya nagalit na rin ang mga kapitbahay nila kay Jose. "Ano ba naman yung bata na yan? Napakatamad. Ayaw lagi sumunod sa kanyang ina." Sabi pa ng iba, "Lagi ako napupuyat dahil sa bata na yan. Kawawa naman ang kanyang ina at nagkaroon siya ng anak na katulad niya." Dumating ang araw na hindi na natiis ng mga kapitbahay ang lakas ng boses ni Aling Maria. Kaya nag-isip sila ng solusyon tungkol dito. "Sumbong natin si Jose sa pinakamapangyarihan duwende sa ating bayan." Tama! At nang maparusahan na si Jose sa kanyang pagsuway sa kanyang ina. Tama! Dapat lang, no? At nang matulog na tayo. Kaya pumunta sila sa bahay ng duwende. Nang pumunta sila sa duwende, tinanong sila nito, "Bakit kayo pumunta dito?" Ang sabi nila, "May susumbong po kami sa inyo, ang batang si Jose. Palagi po siyang nagbibing-bingihan kapag inuutusan siya ng kanyang ina. Kailangan pa pong sumigaw ng ubod ng lakas ng kanyang ina para siya ay sumunod. Hindi pa kami makatulog dahil hanggang gabi po, sisiguan pa rin niya si Jose. Kawawa naman po si Aling Maria at nagkaroon siya ng anak na katulad ni Jose." Sumagot ang duwende, "Sige, ako na ang bahala dito. Makakalis na kayo." At umalis na sila. Habang nag-iisip ng paraan ng duwende kung ano ang akmang parusa para sa bata, bigla niyang sinabi sa kanyang sarili, "Alam ko na kung anong gagawin ko." Ha! At tumawa siya ng malakas. Isang araw, habang naglalaro si Jose, ay biglang lumabas ang duwende sa kanyang harapan. Nagulat si Jose. Tinanong niya ito, "Sino ka? Ba't ka nandito?" "Ako ang pinamapangyarihan na duwende dito sa bayan na ito. Naparito ako para parusahan ka dahil palagi ka nagbibingi-bingi sa utos ng iyong ina." "Di ako nagbibingi-bingihan," depensa ni Jose sa kanyang sarili. "Dahil sa ginawa mo, gagawin kitang bingi." Nagsasalita pa ang duwende, ngunit wala nang marinig si Jose at biglang nawala ang duwende. Wala na siyang marinig. Gumawa siya ng ingay. Ngunit, ni huni ng hangin, wala siyang marinig. Umiyak siya at nagsisi sa kanyang ginawa. Bumaha sa kanyang isip ang mga paghihirap ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit, binabaliwala niya lamang ito. Buong puso niyang sinabi sa kanyang isip ang paghingi ng tawad, hindi sa duwende, kundi sa kanyang ina. "Inay, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Wala kang ginawa sa akin masama, ngunit ang ganti ko sa iyo ay pagpapahirap. Patawarin mo ako, hindi ko na ito uulitin. Pangako ko ito sa iyo." Pagkatapos noon, ay biglang nagising si Jose. At nalaman niya ang panaginip lamang iyon. Dumating ang kanyang ina
At ito ay kanyang niyakap at sinabing, "Mahal na mahal ko po kayo, nanay." Napaluha ang kanyang ina at sinabi, "Mahal na mahal din kita, anak." Simula noon, naging masunurin na si Jose.